dahil sa nakakamanghang pagkatalong sinapit ng mga hukbong Amerikano, Great Britain at the Netherlands sa mga unang bahagi ng digmaan dito sa Pasipiko, ay libo-libong mga sundalo nila ang naging bihag ng digmaan ng Imperyong Hapones. Ganon din ang pangyayari dito sa Pilipinas. Taong 1942, pagkatapos bumagsak ang huling depensa ng bansa sa mga labanan sa Bataan at Corregidor, libo-libo din sa ating magigiting na mga tagapagtanggol ang dumanas na matinding hirap sa nabansagang marcha ng kamatayan matapos silang palakarin ng sapilitan ng daan-daang milya sa ilalim ng init ng araw. Sila ay dinala sa iba't ibang concentration camp gaya na lang ng sa Cabanatuan, sa Bilibid Prison sa Maynila, sa UST at sa iba pa. Ngunit sa lahat ng ito ay kabukod-tangi ang dinanas ng hirap ng mga sundalong Amerikano na ipinadala sa isla ng Palawan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong inalipin at puwersahang pinagtrabaho sa pinakamahirap na kondisyon matapos silang magapi sa digmaan. Halos walang supply ng pagkain, pinagmalupitan at dumanas ng pinakamasaklap na kapalaran gayong sila'y nabubuhay pa. Ang kwento ng mga pasakit at pagtitiis ng mga sundalo sa Palawan Massacre o yung tinaguriang Impyerno sa Lupa. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa mga nabihag na sundalong Amerikano sa bakbakan sa Bataan at Corregidor, higit 300 sa mga nakaligtas sa death march ang ipinadala sa isang kampo sa Puerto Princesa sa Palawan, nakilala din sa tawag na Camp 10A, upang doon ay sapilitang magtrabaho sa itinatayo nilang airfield upang lagyan naman ng depensa ang kanlurang bahagi ng Pilipinas mula sa banta ng mga kalaban na manggagaling sa karagatan ng sulok. Napakahirap ng sinapit ng mga bihag na ito sa kanilang sapilitang pagtatrabaho dahil pagdating pa lang sa lugar, ang planong airfield ay gagawin pa lamang ay isang napakalawak na kagubatan na kailangan nilang linisin at putulin ang malalaking puno gamit lang ang mga kagamitang pangkamay gaya na lamang ng mga palakol at piko. Sa pagkalbo pa lang ng kagubatan ay sobrang paiyakan na. At pagkatapos naman noon ay kailangan nilang basagin o durugin ang malalaking bato na nasa paligid para patagin ang lugar na siyang magsisilbing paliparan. Ang mga bihag na ito ay nagtatrabaho 24 oras sa araw-araw sa ilalim ng init ng araw at sa lamig ng gabi. Sila ay binibigyan lang ng kokonting rasyon ng pagkain na kalimitan ay kanin lang mula sa mababang klase ng bigas na kinukuha pa nila sa Cambodia na sakop din ng Imperyong Hapones. At sabaw lamang din ng talbos ng mga kamote na siyang native noon sa lugar. Sa oras ng pagkain lang din sila nakakapagpahinga. Dahil sa sobrang hirap ng kalagayan, ang mga bihag na di na kayang makapagtrabaho pa ay hindi nila pinapakain o binabawasan ng rasyon hanggang sa kalahati. Sila ay regular ding nakakatanggap ng mga pambubugbog mula sa mga bantay na pangkaraniwang senaryo na sa bawat araw. Para maibsan ang matinding paghihirap at gutom, ang mga bihag na ito ay nanghuhuli na lang ng kahit na anong mga hayop basta gumagapang, o di kaya naman ay mga gulay at prutas na nasa paligid. Ngunit ang lahat ng ito ay pag-aari pa rin ng mga Hapones na mahigpit na ipinagbabawal kung saan may matinding kaparusahan ang kapalit sa bawat mahuhuli. Ilang halimbawa nito ay ang naganap noong buwan ng Disyembre taong 1942. 6 na Amerikanong bihag ang nahuling nagnanakaw ng pagkain. Sila ay iginapo sa puno ng niyog at pagkatapos ay nilatigo ng wire o kaya naman ay hinahataw ng matitigas na kahoy na umaabot sa 3 pulgada ang kapal. Pagkatapos ng brutal na pagpapahirap na ito, sila ay sapilitan pa rin pinapatayo sa harapan ng mga gwardya at muling papahirapan hanggang sa mawala ng malay tao. Sila ay gigisingin pa rin para lang pahirapan muli. Ang isa pang halimbawa ay nang mahuli ang 2 pang bihag na kumuha ng bunga ng papaya, sila ay hinataw ng iron bar hanggang sa mabalian ang mga braso. Wala ring serbisyong medikal sa lugar, kaya't maliban sa ibang bihag na may kaalaman sa panggagamot, ay sila na rin ang nagtutulungan sa loob. Dahil sa kalunos-lunos na kalagayan, ang kampong iyon ay infected din ng mga sakit na malaria, pellagra, beriberi, tropical ulcer at iba pa. Bukod pa dito ang mga bali-baling bahagi ng mga katawan na nakukuha nila mula sa pangtutorture ng mga bantay na Hapones sa pangunguna ng grupo ng mga Kempitay
na nagmula pa sa mga bansang Formosa at sa Manchuria na mga sakop din ng Imperyong Hapones. Marami sa mga bihag na nagtatamo na matitinding pinsala ang hindi na magagawa pang makapagtrabaho. Sila ay ipinadadala pabalik sa Maynila at mula doon ay kukuha ng mas malalakas na kapalit para magtrabaho. Maging ang mga pagkakataong iyon ay hindi pinapalampas ng iba pang mga bihag na hirap na dahil iyon lang ang nakikita nilang paraan para makalabas sa malaimpyernong pamumuhay sa ginagawang airfield. Ilan sa mga bihag na ito ay sinasadyang baliin ang kanilang mga buto sa iba't ibang bahagi ng katawan para lang maipadala na rin sila sa Maynila at Makalaya. Samantalang ang iba pa ay tinatangkang tumakas sa lugar. Ngunit dahil sa tindi ng pagbabantay ay tatatlong pagtakas lang ang naitala kung saan tagumpay yung naunang dalawa, ngunit pahirap naman hanggang mamatay ang parusang sinasapit ng mga nagtangka sa ikatlong pagtakas. Pagkalipas ng 2 taong puwersahang pagtatrabaho sa kulunos-lunos na kondisyon, buwan ng Setyembre taong 1944 ay ipinadala na sa Maynila ang kalahati ng bihag kung saan naiwan yung pinakamalalakas na pwede pang magtrabaho. Dahil sa puntong iyon ay magsesemento na lang sila ng 100 metrong lapad na siyang magiging runway ng mga eroplano. Pero ang trabahong iyon ay isa pa rin sa pinakamahirap sa lahat dahil mano-mano pa nilang hahakutin ang mga buhangin mula sa mga dalampasigan na 100 metro pa rin ang layo. Pagkalipas ng isa pang buwan, nang halos tapos na ang lahat, ay nakatakda na sanang pabalikin sa Maynila ang natitira pang 150 bihag na ito. Pero ito ay di na nila nagawa pa dahil sa panahon din na yun ay nagsimula na nga ang counter-attack ng Amerika dito sa Pilipinas. Sunod-sunod ang pagkakaligtas nila sa mga bihag sa iba't ibang concentration camp dito sa bansa. At noong 19 ng Oktubre 1944, ang kampong ito sa Palawan ay sorpresang inatake ng nag-iisang B-24 Liberator bombers kung saan nawasak nito ang 2 barkong Hapones at ilan sa mga aircraft nila. Pagsapit ng higit 1 linggo, ika-28 ng Oktubre, marami pang mga bombers ang sumalakay sa lugar na nagbunga ng pagkawasak ng 6 na pupa sa mga eroplanong pandigma ng mga Hapones. Dahil sa malakas na pagbabalik ng Amerika, inilagay ng mga Hapones ang mga bihag nila sa bubungan ng kanilang mga opisina sa kampo nang sa ganun ay maprotektahan sila nito dahil hindi sila bobombahin ng mga eroplano kung may mga tao silang nakaharang. Pinagawa din nila ang mga bihag na mga trenchera na magsisilbing mga bomb shelters nila sakaling may nagaganap na pag-atake. Ngunit ang mga taguan na iyon ay ilang metrong hukay lang na binubungan ng malalaking troso ay nilagyan lang nila na 1 o 2 tao lang ang magkakasya sa bawat lagusan. Ika-14 ng Disyembre taong 1944, nang mamataan ng isang Japanese aircraft ang napakalaking konvoy ng pwersang Amerikano sa may bahagi ng Mindoro. Nang may report ito sa kampo, naniniwala silang sa kanilang kampo sa Palawan ang diretsyon nun at kung mamalasin ay katapusan na nilang lahat. Dahil dito, tanghaling tapat noon, nang tipunin nila ang lahat ng mga bihag na Amerikano at matapos magpakita sa lugar ang 2 US aircraft, ay pinatunog ng mga Hapones ang sirena na siya namang naging hudyat para pumasok sa mga bomb shelters ang mga tao. Nang nasa loob na silang lahat, ay 6 hanggang 70 mga sundalong Hapones ang dali-daling binuhusan ng mga gasolina ang mga bomb shelters na ito at pagkatapos ay sinilaban nila ang mga bihag na nasa loob. At ang sumunod na eksena nga ay ang walang hanggang pagmamakaawa at walang humpay na sigawan at pagmamakawala ng mga taong buhay na tinutupok ng malaimpyernong apoy habang ang mga bantay na Hapones ay nagtatawanan pa. Ang mga nagagawang makalabas ng buhay ay binabayoneta nila o hinahataw ng anumang matigas na bagay at dahil sa sobrang paghihirap ay hihilingin na ng mga bihag na ito na barilin na lang sila upang mamatay na. Ngunit hindi iyon ginagawa ng mga Hapones. Pinapabayaan lang nila itong maghirap hanggang sa mamatay. Kalunos-lunos ang eksenang iyon dahil mas pinipili pa ng mga bihag na mamatay na, ngunit hindi iyon ay pinagkakaloob sa kanila. Sa 150 sundalong bihag ay 11 lang ang nakaligtas na sugatan matapos silang makatalon sa mga bangin at makalangoy sa tubig sa tulong na rin ng mga Pilipinong nasa paligid na silang tumutulong sa kanilang pagtakas. Ang pangyayaring iyon na tinaguriang Palawan Massacre ay itinanggi ng mga Hapones sa pagsasabing namatay ang lahat ng bihag dahil sa mga bombang binagsak ng pwersang Amerikano. Ngunit pagkatapos ng digmaan ay napatunayang may massacre ngang naganap matapos mahukay ang maraming mga buto ng mga tao
sa tulong na rin ng mga survivors. Ang pangyayaring iyon sa Palawan ay isa sa mga naging basehan sa paglilitis sa kasong war crime na ikinamatay ni General Yamashita at iba pa. Samantalang ang iba pa ay nabilanggo ng mahabang panahon, pero dahil sa amnestiyang ipinagkaloob ng dekada 50 ay nakalaya na rin ang karamihan sa mga sangkot sa napakalagim na krimen na iyon sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!